Isa akong OFW dito sa Italy. Tahimik ang buhay sa umaga pero gabi-gabi may isang kwento na paulit-ulit bumabalik sa isip ko. Isang kwentong matagal itinago ng pamilya namin. Habang nagkakape ako sa maliit kong kusina, minsan naiisip ko, paano kung noon pa lang may nagsabi na ng totoo? Lumaki ako na ang alam ko lang ay isang trahedya. Kwento ng matatanda. Na-aksidente yung bata, nakahanap ng baril, nabaril ang sarili. Paulit-ulit nilang sinasabi iyon, parang script na kabisado ng lahat. Walang nagtatanong, walang nagdududa. Pero habang tumatanda ako, napansin ko ang mga tingin. Ang biglang katahimikan kapag nababanggit ang pangalan ng batang namatay. Ang mga titong biglang iinom ng mas marami kapag napupunta sa topic na yon. Doon ko unang naramdaman, may mali. Ang pamilya na involved sa kwento ay kilala noon bilang perpektong pamilya. Mayaman, respetado, at mataas ang tingin ng mga tao sa kanila. Ang lola sa tuhod ko, tawagin natin siyang Doña Clara, ay isang babae na sobrang ambisyosa. Lahat ng kilos niya planado, lahat ng galaw may dahilan, at higit sa lahat, obsessed siya sa reputasyon. May 3 siyang anak. Ang bunso, si Marco, ang pinakamasayahin. Siya yung tipo ng bata na kahit sino, mapapangiti. Mahal na mahal siya ng kanyang ate at kuya. Sila ang totoong nag-aalaga sa kanya dahil madalas wala ang nanay nila. Laging nasa trabaho, laging may meeting, laging may hinahabol na pangarap. Ang asawa ni Doña Clara, si Mang Roberto, ay kabaligtaran niya. Tahimik, mapagmahal, at laging present sa mga anak, kahit may sakit na siya noon pa man. Pero dahil sa pagiging abala ng asawa niya, madalas siya lang ang sandala ng mga bata. At dito napapasok ang isa pang importante sa kwento. Ang kapatid ni Doña Clara, si Tito Ernesto. Kilala siya sa pamilya bilang pasaway, mahilig uminom, mayabang, at may ugaling magpakitang gilas, lalo na kapag may hawak na baril. Oo, may baril siya, at proud siya doon. Sa mga family gatherings, siya ang bida, maingay. Laging may kwento, laging may alak, at kahit may mga bata sa paligid, wala siyang pakialam. Para sa kanya, ang mundo umiikot sa kanya. Hindi komportable ang ibang tao sa kanya, pero walang nagsasalita. Bakit? Dahil pamilya siya. At sa pamilyang iyon, mas mahalaga ang image kaysa katotohanan. Doon nagsimula ang lahat. Isang gabing mukhang normal lang. Isang gabing puno ng tawanan, inuman, at kwentuhan. Isang gabing walang nakakaalam na iyon na pala ang huling gabi ng isang batang walang kamalay-malay. Pagbaba ni Doña Clara sa sala, tumambad sa kanya ang eksenang kahit sino'y mababaliw. Ang sariling anak niya, si Marco, nakahandusay sa sahig, duguan, halos wala ng galaw. Ang mga bisita, nagkakagulo. Ang mga katulong, umiiyak. Ang 2 anak niya, yakap-yakap ang kapatid nila habang sumisigaw ng tulong. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Tito Ernesto. Nanginginig, namumutla, halos hindi makapagsalita. Pero si Doña Clara, hindi siya sumigaw. Hindi siya lumuhod. Hindi siya umiyak. Sa halip, tumahimik siya. Tumingin sa paligid, parang may binibilang. Parang may iniisip, parang may pinaplano. Tumahimik kayong lahat. Bigla niyang utos, malamig ang boses, natigil ang iyakan. Napatingin ang lahat sa kanya. Dalhin niyo ang bata sa sofa. Dahan-dahan, sabi niya parang wala lang. Hindi makapaniwala ang mga tao pero sumunod sila. Habang ang iba ay abala sa paglipat kay Marco, dahan-dahang lumapit si Doña Clara kay Tito Ernesto. Anong ginawa mo? Mahina pero matalim niyang tanong. Hindi ko sinasadya, Clara. Hindi ko sinasadya. Nanginginig na sagot nito. Sandaling katahimikan. At doon, gumawa ng desisyon si Doña Clara. Hindi bilang isang ina, kundi bilang isang taong handang gawin ang lahat para sa kanyang pangalan. Bigla niyang hinablot ang baril mula sa kamay ng kapatid niya. Lumuhod siya sa tabi ng anak niya. At ginawa ang hindi inakala ng lahat. Ipinatong niya ang baril sa kamay ng sariling anak niya. Ma'am, ano po yan? Nanginginig na tanong ng isang katulong.
Tumingin si Doña Clara sa kanya. Isang tingin na puno ng babala. Makinig kayo sa akin. Malamig niyang sabi. Walang makakaalam ng totoong nangyari. Napatigil ang lahat. Kapag may nagtanong, aksidente, naiwan siya mag-isa. Nakahanap siya ng baril sa cabinet. Pero ma'am, tangka ng isang bisita. Walang pero! Sigaw niya ngayon ay puno na ng galit. Tahimik ulit ang lahat. Takot. Lahat sila. Natakot. Tumawag kayo ng ambulansya. Utos niya sa mga katulong. At tandaan niyo ang sasabihin niyo. Habang ang mga tao ay nagkakagulo ulit, may isang tao ang hindi niya pinansin. Ang sariling anak niyang babae. Ma, tulungan natin si Marco. Umiiyak na sabi nito. Pero hindi siya pinansin ni Doña Clara. Sa halip, hinila niya si Tito Ernesto papunta sa gilid. Makinig ka sa akin. Bulong niya. Kung gusto mong hindi masira ang lahat, mananahimik ka. Clara, anak mo yun? Halos pabulong na sabi ng kapatid niya at doon lang siya tumingin kay Marco. 1 segundo, 2 segundo, pero walang luha. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa kapatid niya. Kapag nalaman ng pulis ang totoo, tapos tayong lahat, naiintindihan mo ba? Tumango si Tito Ernesto. Wala siyang choice. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang ambulansya. Pumasok ang mga paramedic, mabilis kumilos. Ano ang nangyari? Tanong nila. At bago pa makapagsalita ang kahit sino, isang katulong ang sumagot. Kabadong-kabado. Hiniwan po namin siyang mag-isa sandali. Tapos nakahanap po siya ng baril. Aksidente po. Sinunod nila ang script. Habang dinadala si Marco palabas ng bahay, duguan, halos wala ng malay. Ang ate at kuya niya ay sumunod, umiiyak, sumisigaw. Kasama kami! Pero si Doña Clara? Hindi gumalaw. Hindi sumama. Nanatili siya sa loob ng bahay. Habang ang anak niya ay nakikipaglaban sa buhay, pinili niyang manatili para siguraduhin na walang magsasalita ng totoo. Matapos mailibing si Marco, akala ng lahat ay unti-unti nang babalik sa normal ang buhay ng pamilya. Tahimik ang bahay. Wala nang iyakan. Wala nang bisita. Parang walang nangyari. Pero ang totoo, dun pa lang nagsimula ang mas mabigat na parte. Sa loob ng bahay na yon, bawat sulok may alaala ng batang nawala. Yung laruan sa sala na hindi na ginalaw. Yung kwarto na nanatiling bukas pero walang gustong pumasok. Yung katahimikan na parang sumisigaw ng katotohanan. Ang ate ni Marco, na 18 years old noon, biglang nagbago. Mula sa isang masayahing dalaga, naging tahimik siya. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Madalas siyang magkulong sa kwarto. At tuwing lalabas siya, malamig ang tingin niya. Lalo na sa nanay niya. Ang kuya naman, 15 years old pa lang, pero napilitang tumigas. Siya ang naging lalaki sa bahay. Siya ang umaalalay sa ate niya. Siya rin ang unang tumigil tumawag ng mama. Hindi nila kayang tingnan ang nanay nila ng pareho. Dahil alam nila ang totoo. Nakita nila at hindi nila makalimutan. Si Doña Clara, parang walang nangyari. Oo, minsan umiiyak siya. Pero hindi sa harap ng mga anak niya. At hindi rin dahil sa pagkawala ni Marco. Mas madalas siyang abala sa trabaho, sa meetings, sa mga taong kailangang mapahanga. Ilang buwan lang ang lumipas, nakuha niya ang promotion. Mas mataas na posisyon, mas malaking pangalan, mas maraming tao ang humahanga sa kanya. Sa labas siya ay simbolo ng tagumpay. Pero sa loob ng bahay, isa siyang estranghero. Isang gabi habang kumakain sila sa hapag, tahimik ang lahat. Walang usapan, walang tinginan. Hanggang sa biglang nagsalita ang anak niyang lalaki. Bakit hindi ka sumama sa ospital nun? Diretso. Walang galang, pero puno ng sakit. Napatigil si Doña Clara. Hindi siya agad nakasagot. Anak, panimulan niya. Sinong mas importante sa'yo? Putol ng anak niya. Kami. O trabaho mo? Tahimik. Mabigat. Masakit. Tumayo ang anak niyang babae. Hindi namin kailangan ng sagot. Malamig niyang sabi. Alam na namin. At mula noon, hindi na sila naging pamilya. Lumipas ang mga taon. Lalong lumayo ang loob ng mga anak kay Doña Clara. Hindi na sila nagsasabay kumain. Hindi na sila nag-uusap. At kung mag-uusap man, puro formal. Parang hindi mag-ina. Habang si Tito Ernesto naman, hindi na rin naging pareho. Mula sa maingay at mayabang, naging tahimik siya. Halos hindi na umiinom. Pero hindi dahil nagbago siya, kundi dahil hindi na siya makatulog.
Gabi-gabi binabalikan siya ng nangyari. Yung putok, yung dugo, yung batang bumagsak sa harap niya. At higit sa lahat, yung kasinungalingan na pinili niyang panindigan. Hindi niya kayang tumingin sa mga pamangkin niya. Hindi niya kayang harapin ang sarili niya. Para siyang buhay. Pero wala na talaga. At ang pinakamasakit, sa buong panahong yon, walang nagsabi ng totoo. Walang umamin. Walang humingi ng hustisya. Dahil sa pamilyang yon, mas mahalaga pa rin ang pangalan kaysa sa katotohanan. At ang batang namatay, unti-unting naging kwento na lang. Isang kwento na pilit binago. Isang katotohanan na pilit tinago. Pero tulad ng lahat ng lihim, hindi ito mananatiling nakabaon habang buhay. Darating ang araw, may magsasalita. At kapag nangyari iyon, lahat ng itinago nila, babalik. Habang unti-unting nasisira ang relasyon ng mag-iina, may isang taong tahimik na nawawala sa eksena. Ang ama ng pamilya, si Mang Roberto. Bago pa man nangyari ang trahedya kay Marco, may sakit na si Mang Roberto. Hindi ito agad napansin ng iba dahil sanay siyang magtiis. Tahimik siyang tao, hindi reklamador, hindi palahingi ng atensyon. Pero ang totoo, lumalala na ang kondisyon niya. Madalas siyang mapagod, hirap huminga. Minsan bigla na lang siyang mauupo kahit saan dahil nanghihina siya. Napapansin ito ng mga anak niya, lalo na ng ate at kuya ni Marco. "Pa, okay ka lang?" Madalas nilang tanong. Ngumingiti lang siya. "Okay lang ako, anak." Pero alam nila, hindi. Isang araw hindi na nakatiis ang mga bata. Lumapit sila sa nanay nila, si Doña Clara, na abala na naman sa mga papeles at tawag. "Ma, kailangan na po dalhin si Papa sa ospital." Pakiusap ng anak niyang babae. Hindi man lang siya agad tumingin. "Busy ako ngayon. Mamaya na." Sagot niya parang walang urgency. "Ma, nahihirapan na po siyang huminga." Dagdag ng anak niyang lalaki. Huminga ng malalim si Doña Clara, halatang naiirita. "Sabi ko mamaya na. May importante akong meeting." Meeting. Palaging meeting. Palaging may mas importante. Doon na lumapit ang magkapatid sa lolo at lola nila. Mga magulang ni Mang Roberto. Sila ang tumulong. Sila ang nagdala kay Mang Roberto sa ospital. Hindi ang asawa niya. Sa ospital doon nalaman ang totoo. Malala na ang sakit niya. Matagal na pala. At kung naagapan lang sana, baka may nagawa pa. Pero huli na, habang nasa ospital si Mang Roberto, bihira lang dumalaw si Doña Clara. Kung pupunta man siya, sandali lang. Laging nagmamadali. Laging may ibang pupuntahan. Laging may ibang mas mahalaga. Isang gabi lumala ang kondisyon ni Mang Roberto. Tinawag niya ang mga anak niya. Mahina na ang boses niya. Halos pabulong na lang. "Nandito ba si mama niyo?" tanong niya. Nagtinginan ang magkapatid. Hindi nila alam ang isasagot. Dahil ang totoo, wala. Nasa isang mahalagang dinner meeting si Doña Clara. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng asawa niya. "Clara! Clara!" Pero walang sumagot. Walang dumating. Hanggang sa unti-unting humina ang paghinga niya. At sa huling sandali ng buhay niya, ang iniisip niya pa rin ay ang babaeng hindi man lang dumating. Namatay si Mang Roberto na hindi nakita ang asawa niya. Namatay siyang may tanong. Namatay siyang naghihintay. Pagdating ni Doña Clara sa ospital, tapos na ang lahat. Tahimik na ang kwarto. Nakabalot na ang katawan. Wala na siyang hahabulin. Tumingin sa kanya ang mga anak niya. Walang iyak. Walang sigaw. Isang tingin lang, punong-puno ng galit. "Late ka na naman." Malamig na sabi ng anak niyang lalaki. Hindi sumagot si Doña Clara. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Doon tuluyang nabasag ang pamilya. Kung noon ay may konting connection pa, ngayon wala na. Hindi na siya tinuring na ina. Hindi na siya tinuring na asawa. Isa na lang siyang taong nakatira sa parehong bahay. Pero walang lugar sa puso ng kahit sino. At sa puntong iyon, dalawa na ang nawala sa kanila. Isang anak, isang asawa. Parehong nawala habang siya ay wala. Matapos mamatay si Mang Roberto, tuluyan nang naging malamig ang bahay. Wala nang natitirang koneksyon si Doña Clara sa kanyang mga anak. Kahit nasa iisang bubong sila, para na silang mga estranghero. Hindi nagtagal. Umalis ang ate ni Marco. Sumunod din ang kuya niya. Pareho silang piniling lumayo. Hindi lang sa bahay, kundi sa alaala ng isang ina na hindi nila kayang patawarin. At si Doña Clara, nagpatuloy lang siya. Parang walang nangyari. Mas lalo pa siyang naging abala sa trabaho. Mas lalo siyang naging kilala. Mas lalo siyang hinangaan ng mga tao sa labas. At doon niya nakilala ang isang lalaking magbabago ulit ng buhay niya.
Si Mr. Villanueva, ang boss niya. Isang makapangyarihang lalaki. Mayaman, may pangalan. Pero may pamilya na, may asawa, may mga anak. Sa umpisa, chismis lang. Bulungan sa opisina. Lagi silang magkasama. May something sa kanila. Pero hindi nagtagal, lumabas din ang katotohanan. Iniwan ni Mr. Villanueva ang kanyang unang pamilya. Para kay Doña Clara. Sa paningin ng iba parang panibagong simula. Isang love story. Isang tagumpay. Pero para sa mga anak ni Doña Clara, isa na namang patunay na hindi talaga pamilya ang pinipili ng nanay nila. Nagpakasal sila. Magarbo. Maraming bisita. Maraming kamera. Maraming nakangiti. Pero wala ang dalawang pinakamahalagang tao. Ang sariling mga anak niya. Hindi sila umattend. Hindi nila kayang makita ang nanay nila na masaya. Habang sila wasak pa rin. Lumipas ang mga taon. Sa simula, maganda ang buhay nila. Travel dito. Luxury doon. Lahat ng gusto nakukuha. Parang perpekto ulit. Parang walang bahid ng nakaraan. Pero hindi nagtatagal ang mga bagay na itinayo sa mali. Unti-unting nagbago si Mr. Villanueva. Nagsimula siyang magkasakit. Mahina, madalas nasa kama. At tulad ng nangyari dati, nagsimulang mawala si Doña Clara. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Abala na naman siya. Meetings, events, social life. Hindi niya kayang huminto. Hindi niya kayang iwan ang mundong binuo niya. Clara, pwede ka bang manatili? Minsang pakiusap ni Mr. Villanueva habang nakahiga. May kailangan lang akong asikasuhin. Sagot niya, nagmamadali. Pamilyar na eksena, pamilyar na dahilan. Habang lumalala ang kondisyon ng kanyang asawa, may ibang taong unti-unting bumabalik sa eksena. Ang unang asawa ni Mr. Villanueva. Kasama ang kanilang mga anak. Sila ang nag-alaga. Sila ang nagbantay. Sila ang nandyan araw at gabi. Hindi si Doña Clara. At doon unti-unting nagising si Mr. Villanueva. Nakita niya kung sino ang tunay na nagmamahal. Kung sino ang nandyan sa huli. Kung sino ang hindi nang iwan. Isang araw habang medyo malinaw pa ang isip niya, may ginawa siyang desisyon. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Binago niya ang kanyang huling habilin. Ang lahat ng ari-arian, ibinalik niya sa kanyang unang pamilya, sa dating asawa, sa mga anak niya. At si Doña Clara? Wala. Ni isa. Hindi pa niya alam noon. Pero paparating na naman ang isang dagok sa buhay niya. Isang karma. Isang pagbabalik ng lahat ng ginawa niya. At sa pagkakataong ito, wala nang makakapagligtas sa kanya. Dumating ang araw na tuluyan nang bumigay ang katawan ni Mr. Villanueva. Tahimik ang bahay, pero ramdam ang bigat ng hangin. Hindi na ito katulad ng dati nilang marangyang buhay. Wala nang mga bisita, wala nang ingay, wala nang kasiyahan. Sa kwarto nakahiga si Mr. Villanueva, mahina na, halos hindi na makapagsalita. Nasa tabi niya ang dating asawa at mga anak niya. Sila ang nag-aalaga, sila ang nagpupunas ng pawis niya, sila ang humahawak sa kamay niya. At si Doña Clara? Wala, nasa labas. Abala sa kung ano-anong bagay na para sa kanya ay mas importante nang tuluyan nang mawala si Mr. Villanueva. Doon lang ulit nagpakita si Doña Clara, nakasuot ng itim, maayos ang ayos, parang isang perpektong byuda. Sa burol maraming tao ang dumalo. Mga kilalang tao, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Lahat sila iniisip na siya ang asawa. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahan. Matapos ang ilang araw, tinawag siya para sa pagbasa ng huling habilin. Kumpiyansa siya. Sa isip niya siya ang legal na asawa. Siya ang kasama sa huli. Kahit hindi naman talaga. Umupo siya, taas no, handang tanggapin ang lahat. Nagsimula ang abogado. Isa-isang binanggit ang mga pangalan. Ang mga ari-arian, ang mga hatian. At habang tumatagal, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Doña Clara. Ang lahat ng pangunahing ari-arian ay mapupunta sa unang asawa. Napakunot ang noo niya. At sa kanilang mga anak, nawala ang ngiti niya. Nagpatuloy ang abogado. Walang binanggit tungkol sa kanya. Wala. Ni 1%. Ni isang pagbanggit. Sandali lang, may mali ata. Bigla niyang sabi halatang hindi makapaniwala. Tumingin ang abogado sa kanya. Wala pong mali, ma'am. Ito po ang huling pinirmahang dokumento. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Imposible yan! Ako ang asawa! Sigaw niya. Tahimik ang lahat. Nakatingin sa kanya. Ang dating asawa ni Mr. Villanueva. Tahimik lang. Walang galit. Walang yabang. Isang simpleng tingin lang
na parang alam na niya ang lahat. Binago niya yan? Kailan? Nanginginig na tanong ni Doña Clara habang siya po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang unang pamilya. Sagot ng abogado, doon tumama ang lahat. Parang sampal. Isang malakas na sampal ng katotohanan. Habang siya ay abala sa sarili niyang mundo, may ibang taong nandyan. May ibang taong nag-alaga. May ibang taong minahal hanggang sa huli. At sa pagkakataong iyon, wala siyang laban. Wala siyang maipaglaban. Dahil sa huli, wala naman talaga siyang ginawa. Doon siya tuluyang bumagsak. Hindi literal, pero sa loob. Sa dignidad, sa pride, sa lahat ng pinaghirapan niyang imahe. Ayon sa mga nakakita, nagwala siya. Sumigaw, umiyak. Hindi matanggap. Hindi pwede ito. Karapatan ko yan. Paulit-ulit niyang sabi. Pero walang nakinig. Tapos na. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanya. Ang yaman, ang kontrol, ang imahe. Lahat ng pinaghawakan niya, nawala. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, naiwan siya. Mag-isa, walang pamilya, walang kakampi, walang nagmamahal. At doon nagsimula ang huling yugto ng buhay niya. Ang pagharap sa lahat ng ginawa niya. Mag-isa, lumipas ang mga taon. Si Doña Clara ay nag-iisa sa isang malaking bahay na dati puno ng buhay at ngiti. Ngayon tahimik, walang tawanan, walang halakhak. Ang yungyong ng oras lang ang kasama niya at ang alingaw-ngaw ng nakaraan na hindi niya kayang itago. Naging matanda na siya at habang tumatanda, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng lahat ng desisyon na ginawa niya. Ang pagsisinungaling sa pagkamatay ni Marco, ang pagpapabaya kay Mang Roberto, ang pagiging abala sa trabaho habang ang mga anak ay nagdurusa, at ang pag-aasawa kay Mr. Villanueva nang iwanan niya ang kanyang unang pamilya. Sa simula, inisip niya na kayang-kaya niyang ayusin ang lahat. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang mga anak, ang ate at kuya ni Marco. Gusto niyang humingi ng kapatawaran. Gusto niyang bumuo ng koneksyon na nawala sa kanila. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Tahimik niyang sabi habang nakaupo sa sala, pilit na kumakapit sa kanilang mata. Ngunit ang mga anak niya, matagal na silang nagdesisyon. Ang galit, sakit at pagkabigo ay nagbunga ng matinding pader sa pagitan nila. Hindi na po pwedeng bumalik ang lahat. Malamig na sagot ng ate ni Marco. Wala nang puwang para sa'yo sa buhay namin. Ang kuya, na noon ay 15 years old, ngayon ay matanda na rin, sumunod sa salita ng ate. Hindi ka na namin kailangan. Ang mga alaala ng kabataan namin ay masyado nang nasira dahil sa'yo. Para kay Doña Clara tila bumagsak ang mundo. Ang mga anak na noon ay siyang pinakamalapit sa kanya. Ngayon ay mga estranghero na. Hindi na sila nagpaabot ng isang yakap. Hindi na sila nagtanong kung kumain siya. Walang nakangiti sa kanya. Subalit sa kabila ng rejection na iyon, may isang bagay na hindi niya maalis sa isip, ang kanyang reputasyon sa labas. Ang mundo ay naniniwala pa rin na siya ay matagumpay. Ang mga taong hindi alam ang totoo ay humahanga sa kanya. Pinupuri siya. Ngunit sa loob niya napagtanto niya, ang lahat ng yaman, tagumpay, at papuri ay walang halaga kung wala ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Araw-araw, ang pagkakaalala kay Marco ay bumabalik sa kanya. Ang ngiti ng bunso, ang tawanan ng magkakapatid, ang init ng pamilya na nawala dahil sa kanyang ambisyon at kasinungalingan. At sa gabi habang mag-isa sa malaking bahay, natutunan niyang ang lahat ng pinili niyang gawin para sa kanyang sarili ay nag-iwan lamang ng kalungkutan, pangungulila at tanong na hindi na masasagot. Ang kanyang mga anak ay lumayo, ang asawa niya ay wala, at ang bunso niyang anak ay hindi na muling babalik. At sa sandaling iyon naiintindihan niya, ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakabaon. Lumipas ang maraming taon, at si Doña Clara ay tuluyang nag-iisa. Ang dating marangyang bahay ay naging isang tahimik na lugar, puno ng alaala ng pagkabigo at kasalanan. Ang mga pader ay nag-iingat ng mga kwento ng nakaraan, mga lihim, kasinungalingan, at sakit na hindi niya kayang itama. Sa umaga naglalakad siya sa sala, iniisip ang bawat desisyon na ginawa niya. Ang lahat ng pagpili niya noon
Ang pagtatakip sa pagkamatay ni Marco, ang pagpapabaya kay Mang Roberto, ang pagiging abala sa trabaho, at ang pag-asawa kay Mr. Villanueva. Lahat ay bumabalik sa kanya. Parang multo. Natanto niya na ang lahat ng yaman, titulong nakuha, at paghanga mula sa labas ay walang kahulugan. Ang tunay na halaga ng buhay ay nasa pamilya. At iyon ang isa niyang pinabayaan. Ang kanyang mga anak, ang ate at kuya ni Marco, ay lumayo at hindi na muling nagpakita ng pagmamahal. Ang bunso niyang anak na si Marco ay nawala at hindi niya muling mararamdaman ang init ng yakap nito. Dumating ang araw na sinubukan niyang lumapit sa mga anak niya. Ang mukha ng ate ni Marco ay malamig, puno ng galit at pagkadismaya. "Hindi na po pwedeng bumalik ang lahat," sagot niya. Ang kuya naman ay tumango lamang, tahimik, puno ng sama ng loob. Doña Clara ay umupo sa tabi ng kanilang mesa, hindi alam kung anong sasabihin. Ang mga mata niya ay naglilihim ng luha, ngunit walang tumutugon. Sa wakas, naintindihan niya. Ang mga anak na noon ay pinakamahal niya, ngayon ay estranghero na.